Ito yung delikado. Grabe, laki ng kuha ko. Woohoo! Wala tayong makita kasi mapag sa labas. Sa baba nito sobrang fog, kaya wala tayong makita ngayon. Ay, grabe ahon nito guys. Wala na, sagad na ako. 38 na lang, 37. Hindi na umaahon motor ko eh. 2,428.66 meters above sea level. Woo! Grabe lamig. Papasalamat na ako sa tatlong nakasama natin dahil nakasabay natin sila. Ito yung delikado kapag maulan, medyo maraming mga tipak ng bato yung nalalaglag. Ganda. Medyo mahaba-haba pa ang biyahe namin. So guys, pagas muna tayo. Saan ba to? Anong part na to ng lugar kuya? Ha? Baho ko? Ganda ng tulay na to, pulang-pulaw. Pakataas. Grabe. Morning guys, balik lang natin tong susi ng ating kwarto. Good morning po. Sir, ito po. Bayad na po yan lahat. Sige sir, thank you. Maraming po salamat. Pwede pong magkabit ng sticker dito. Bit natin. Opo, bit tayo ng sticker. Opo. Yan. Sir, thank you po ah. Maraming po salamat. Opo, thank you. So, dito tayo sa may Kanipaw, Bains View. Dito po kami nag-book ng aming kwarto for 2 days and 2 nights. So 500 lang yan for each. Tapos napakalaking kwarto. So ngayon, warm up po na tayo ng ating motor. Ang pupuntahan po natin ngayon ay Tinok Highest Point. Bigat ng ating dala. Punta natin sa Google ang Tinok Highest Point. So kasabay pa rin natin sila Kuya Chris, Kuya Leonard, tsaka si Kuya Romel. Siya po yung mag-guide sa atin. At naipagsabay na rin ako sa kanila para kahit paano may kasabay tayo sa ganitong madaling araw. Dahil dun din po ang punta nila. So ngayon, search natin yung new highest point. So meron lang tayong 42 kilometers para biyahin to. So tara. Let's go. Meron tayong 2 hours and 25 minutes. So check natin pala yung natakbo natin nung nakaraan. Magmula Parañaque hanggang Sagada. So 449.9 kilometers. So yun na po ang tinakbo ng ating motor from Parañaque to Sagada. Alright guys, on the way na kami sa Patinok. Time check tayo, 4:54 AM. So medyo malamig dito. Di rin ako makapag-close visor dahil sobrang fog. Kakayaanin to ng Aerox natin papuntang Tinok. Isa na yun sa pinakamagagandang tanawin na makikita natin doon. Maaga tayo umalis para maaga rin tayo makarating sa ating paroroonan. Alright guys, on the way na uli kami. Nagantay lang kami dito ng mga 20 minutes para masilayan namin yung Sea of Clouds. Dito yan sa Sagada. So estimated time 2 hours and 16 minutes. Okay, medyo umaga na at masisilayan na natin yung ganda ng kapaligiran dito sa Sagada. Kita nyo naman. Ayan, ito yung delikado. Kapag maulan, medyo maraming mga tipak ng bato yung nalalaglag. Kaya ayokong bumiyahe ng gabi. At talagang dapat na iwasan kapag kagabi dahil di mo sure yung safety mo dito habang bumibiyahe ka, lalo't na may kasama ka at may angkas ka pa. Kailangan mo ng matinding pag-iingat araw. Tapos ito yung Sea of Clouds at yung dinaanan namin nung hapon tapos sobrang lakas ng ulan. Wow, ganda. Medyo mahaba-haba pa ang biyahe namin.
Grabe, laki na ko. Lala, mapag na mga koys. Saka na kami makakita rito. Sobrang fog. Delikado. Ang lamig. Grabe. Woohoo! Doon na yung araw, sisilayan na natin. Napakabigat ng likod ko. Bawasan natin ito mamaya ng konti. Kasi makakat yung unahan. Lahat doon, lahat ng persa nasa likod. Kaya hirap makaahon yung motor, oh. Sa mga gantong ahonan, hirap. Ay. So guys, pagas muna tayo. Saan ba to? Anong part na to ng lugar, kuya? Ha? Bauko? Malayo pa yung highest point, yung new. Yung sa Tinok. Okay. Sige po, sige po. Ayan, motor ni Kuya Leonard, Kuya Romel, tsaka ni Kuya Chris. Umiilang sila. Hal, ihi ka na rin kaya? Hindi, okay na po yan. So 2.9, 228.2 pesos yung ating babayaran. Medyo mahal yung gas nila dito, 77 per liter. Ay. So ilang muna kami guys. Tapos ibat na ulit. Alright, time check tayo, 6:37. 1 hour and 19 minutes na lang. Medyo mabigat yung likod ko mga guys. Talagang pumapaldok yung shock. Binamasan ko yung laman. Ito, yung bag ko. Bahala na maipit yan. Wala kailangan natin. Naramdaman ko na yung sakit ng tuhod ko kahapon. Mga tuhod namin, ngayon lang namin naramdaman yung sakit. Ay, yung mga motor nila kuya. Okay, let's go. Mababa pa yung biyahe natin. Kailangan natin magtiis. Dami rin tipak ng mga bato. So pagka talaga matindi yung ulan dito, delikado bumiyahe. Kaya mas pinili kong ganito, maaga. Alright guys, nakalagpas na kami ng, ito na yung Bugyas. Pupunta na po kami ngayon ng Tinok, yung pinaka yung highest point dito po yan sa Tinok. So mamaya babalik ulit kami, doon na kami maghihiwa-hiwalay nila Kuya Leonard, Kuya Chris at Kuya Romel. So 41 minutes na lang, lapit na mapupuntahan na natin ang pinakauna at bago, pinakamataas na kalsada na dinadaanan dito sa Tinok. Yun yung tinatawag nilang new highest point. So medyo malamig talaga, as in sobra. Kanina pa kami nilalamig. Naka-gloves na ako pero talagang sapol na sapol, lalo na dun sa pinakataas. Kanina, grabe. Yung gloves ko sobrang lamig. Nanginginig na ako sa lamig. Shoutout kay Kuya Leonard, yan ang spearhead natin ngayon. So yung umaalalay at gumagabay sa atin sa kalsada kapag may mga bato o may mga prone ng landslide, yan, magsasign naman siya. Nasa likod natin si Kuya Ronel, isa rin yan sa
kasama natin, at saka yung nasa likod, pinakalikod, si Kuya Chris. Ay, yung tatlo na po yan ay magpipinsan. So nagplano lang silang mag-ride. Makwento ko lang, no, kahapon si Kuya Leonard sinek yung ano ko, yung Facebook page ko. Shinare niya pala doon yung isa sa mga shinare natin na medyo marami rin share. Nandun din pala, shinare niya rin pala, kaya natandaan niya ako. Di ba? Napakaliit ng mundo. Ayan, ito. Umali kayo, Barangay Loo. Dami ng pananim, oh. Umali kayo. Parang siguro parang ano nun, parang ibig sabihin nun, tumuloy kayo sa Barangay Loo. Ganda rito, oh. Anong tawag dyan, Nal? Mga repolyo. Siguro may maraming pechay dyan, no? Dito nagmumula rin yung mga supply ng mga taga Manila. Kasi mga repolyo sa mga malalamig lang yan tumutubo. Pagka tinanim mo yan sa Manila, hindi naman tutubo yan dahil hindi gaano kalamigan, sobrang init. So yun yung pangit. Ayun, hagdan-hagdang pananim din. Akala ko sa Banawi ko lang makikita to. Dito rin pala sa Benguet. Ito yung delikado. Ay, meron pa. Dami mga pananim, oh. Ha? Oo nga, no, ay, no. Sinasakay lang nila yung gulay pala dito. Vertical. Taas. Ay, grabe ahon nito, guys. Wala na, sagad na ako. 38 na lang, 37. Wala na, sagad na to. Grabe, napakataas. Wala na, bumubugay yung makina ko. Shit. Ahon pa. Grabe. Hinulap, oh. Mapuntahan lang natin yung highest point. Grabe. Wala na. Sagad na to, guys. 34. Aahon pa ulit. Woo! Ahon 38.
34 lang talaga kaya, sagad na to. Shit. Yan. Pababa naman para makahinga yung makina. Sa wakas. Wala na. Sigad na. Puta, akala ko pupuntahan pa natin yun. Hindi na kaya ng motor natin yun. Yung ganyang kataas. Wala na. Grabe, lamig. Ay, nginig ako. Wow. Woo. Grabe. Napakalamig. Ayan pala talaga yung pupuntahan natin. Itong bundok na to. Nakikita namin to na pinakamataas eh. Kanina. Ito pala yun. Ayan na, ahon ulit. Wala na. Sagad na ulit. 41. $30 po. 31. Mahong kay Rox. Kaya mo yan. Sige lang. Palag. Yan, goods. Woo! Grabe. Grabe, lamig dito. Al, okay ka lang? Lamig sobra. Hindi aahon to pag wala tong velo. Dami namin gamit, tsaka may angkas pa ako eh. Kaya nahirap talaga siya. Hindi na ako makapagsalita ng maayos mga kuis. Sobrang lamig talaga rito. Woo! Ay, naahon ulit. Alright, konti na lang. Konti na lang please. Umahon ka. Konti na lang. Mapupuntahan na natin yun yung highest point. Sige pa. Konti pa. Yan, sa wakas pakita rin. Woo! Woo! Sa wakas. Grabe lamig ah. Nanginginig na ako. Mabakal.
Hindi na umaahon motor ko eh. Wala nang ahon. Grabe. Oh guys, ito na yun. Welcome, new highest elevation of the Philippines highway system, Cordillera Administrative Region, Kiangan Tinok Bugyas Road. Yan o, elevation 7,968 feet or 2,428.66 meters above sea level. Grabe. Hindi na umahon yung motor ko kanina, wala na. Gigil na natin eh. Sa dalawa lang api oh. Grabe. Wala, mabigat talaga. Grabe lamig dito guys oh. Ha? Wala na ba kalsada dun? Wala na. Hindi na kalsada yan. Ito na yung pinakamataas na kalsada eh. Nakapagtatayo ka dun. Ito guys, oh, tignan nyo. Pwede naman, lakarin nyo na lang bakit. Grabe, nagbabalit na yung kamay ko. Ay! Ito, welcome Mount Pulag Protective. Sira nga ta. Grabe lamig. Ay, wait lang po. Alright guys, babalik na kami sa Bugyas. Doon na kami mag-iwalay nila Kuya Leonard, Kuya Romel, tsaka ni Kuya Chris. Napakalamig dito, grabe, sobra. Hindi ko kaya yung lamig. Talagang hindi mo para pwede mag-camp dito eh, kasi sobrang lamig. May araw na, pero grabe. Naka-jacket na kami lahat. Doble pa yung nakadamit pa ako sa loob. Cotton. Wala pa rin. Nasubukan yung Aerox natin sa ahonan. 30 lang talaga yung takbo. Oh, madumi talaga yun. Mas mataas pala yung Mount Pulag kasi nasa 2,926. Dito sa new highest point 2,428. So baka madaanan ulit natin yung second highest point yun. Ay, sorry. Okay, tara, let's go. So pangalawa lang ulit tayo kay Kuya Leonard. Tapos mamaya mag-iwahiwalay na tayo. Diretso kayo. Yan, dito. Sir, una na kami. Maraming po salamat ha. Thank you. Kuya Leo, thank you po, thank you. Salamat. Maraming po salamat. Kuya Chris, Party kayo maligaw. thank you po. Oo. Ingat. Maraming po salamat ha. Dito kami nang galing kasi kumana pa bakit. Okay po. Dadaan Thank you. sa Alsema Highway, Atok. Yung isang second highest point. Opo. Basta follow kayo ng party kayo maligaw. Opo. Maraming po salamat. Ingat kayo. Sir, thank you. Yan, paalam na tayo sa tatlong nakasama natin from Aritao, Banawe, Sagada. So ngayon po, approaching tayo ngayon sa Mount Olis. Papunta na po tayo ng Baguio. Solo ride na tayo kasi sa kanila papunta pa sila ng La Union. Kami naman po ay papuntang Baguio. So magkaiba po yung way namin. Kaya dito sa Bugyas, dito po kami maghihiwalay. So kanina magkakasama kami sa may new highest point. From Bugyas to Mount Olis, nasa 1 hour and ito ba yun? Ito nga yun, no? Yan. So tama yung ating tinuturo na way.
So pababa tayo ng Baguio mga guys. Wow, ganda. Napakataas natin oh. Siguro doon tayo galing oh, sa highest point. Hindi pa sa atin nagpapakita yung araw. Ang huli ko pang kita kanina ay nasa Sagada pa. Pero pagbaba namin ng yung highest point, wala na kami nasilayang araw. Dito guys oh, nakikita nyo hagdan-hagdan ng mga taniman dito sa Atok Benguet. Sobrang foggy, wala kang makikita ang araw. Yun oh, kulay green na green yung ano, mga pananim. Ibig sabihin napakataba at napakaganda ng mga pananim dito. Wow, ganda ng bahay na yun oh. Nasa gitna ng bundok, tapos nakikita niya lahat ng view rito pababa. So medyo malayo-layo pang ating tatahakin. Yung motor natin sobrang dumi na. Nakikita mo yung probinsya talaga rito eh. Yung mga sasakyan dito, yung mga old model, yung mga Tamara oh. Ayan, wala tayong makakita rito sa sobrang taas natin. Wala tayong makita sa baba dahil sobrang ulap, maulap. Ayan, ayun ang dadaanan natin yan. Yeah. Alright guys, sunod na tayo sa Alcima Highway. Yan, parang kuweba na dinaanan natin ng bato. Sayang talaga at di tayo makapaglipad ng drone dahil tinan nyo naman, walang makitang view. Orat. Sayang. Tignan nyo mga kuys oh. Grabe, nakakalula yung taas. Doon tayo galing, papunta ron. Tinaanan natin yan. Nakakalula. Ganda ng view. Ang taas dito oh. Alright guys, andito tayo ngayon sa second highest point ng Benguet. Sa pahinga lang muna kami dito. So medyo maambon. Dito tayo, dun sa kabila. Grabe. Ilang oras na. So dito sana ang pinaka the best, pinaka magandang view. Second highest point.
Yun nga lang, wala tayong makita kasi mafog sa labas. Sa baba nito sobrang fog, kaya wala tayong makita ngayon. Bala ko rin sana pumunta ng Mount Olis, kaso wala rin tayong makikita ron kasi ganito yung itsura niyan. So pwede kakain lang kami tas pahinga. Hal, may tao oh. Ako bibilang to. Kaya magkano yan? Ha? Gano'ng kalaki? Ito? Ha? Hmm? Katulad dun sa Baguio lang dun. Ano, sige, 50. So kunin ko lang yung pagkain namin dun para makapag-ano tayo. Ay ka, ang sakit ng mga binti ko. Guys, ito yung Sagada pa eh. So guys, nakapagpahinga na kami. Balik biyahe tayo ulit. Pero this time, di na natin pupuntahan yung Mount Olis. So ngayon, pupunta tayo ng Baguio. Pababa na tayo ng Baguio mga boys. Kasi wala tayong makitang view sa baba dahil sobrang fog talaga sin. Sayang, di tayo makapagpalipad ng drone. Isa na rin yung sa pinunta ko rito dahil nga sa view na napakagandang view. Pero hindi tayo pinagbigyan ng panahon. Kaya sabi ko baka sa susunod na lang ulit. Malay mapuntahan ulit natin. Pero sa ngayon, wala muna. So papunta na kami ngayon ng La Trinidad, Baguio. Time check tayo mga boys, 11 AM na. So 1 hour and 45 minutes pa papuntang Baguio, 57 kilometers. Alright, biyahe tayo ulit. Sayang dito yung view. Ganda sana eh. Ito yung gusto kong makita kaso wala talaga kasi hindi nagpapakita. Kanina pa kami nag-aantay. Center mo. Ako na. Kaya gagawin namin mga boys, babalik na lang kami sa Baguio. Baba na kami ng Baguio. Sobrang lamig talaga dito. Kanina pa naman simula Sagada. From Sagada to Tinok, medyo sumusulyap pa yung araw. Pero nung pabalik na kami, pababa na kami, halos wala na kaming makita. Sa Mount Olis, balak din sana namin pumunta kaso yan, sobrang foggy nga. So wala rin tayong makikitang maganda. So sa highest point, doon pa lang wala na, hindi ko na makita yung view sa baba. Marami pa sana tayong mapupuntahan. Kaso nga lang, sobrang fog. Sinisin na naman yung fog, no? Hindi, wala rin kasi tayong makikitang view. So hindi ko rin sa inyo mapapakita. Kaya ang gagawin natin, bibiyahin na lang tayo papuntang Baguio. So malay mo naman, doon tayo makapagpalipad ng drone. Isa pa yon sa mga hindi ko nagawa, yung magpalipad ng drone. Alright guys, on the way na kami sa Baguio City. 35 minutes na lang, 18 km. Time check tayo, 12:52. Pahinga lang muna kami saglit dito, nag-hydrate para tuloy-tuloy na yung biyahe. Nalobat ang aking pang Google, kaya mi-stop muna kami para i-charge lang saglit. Buti nakapag power bank ako.
Mag-8 hours na tayong bibiyahe. So tama lang yung way natin kasi from Sagada pumunta pa tayo ng Tinok. Ilang oras din yung biniyahe natin doon. Tapos from Tinok bumiyahe tayo ng Atok Benguet. Sayang lang at di tayo nakapagpalipad ng drone, di tayo nakapunta ng Mount Olis. May video tayo sa highest point, second highest point, pero talagang mafag sobra. Hindi maganda yung tanawin pagka umaga, sobrang fog. So mga possible magaganda dun mga hapon na. Pababa na tayo ng Baguio. Feeling ko pagod na ako eh. Dito kasi parkingan ng motor eh. Dapat sana pwede dun, no? Ayun, pwede na ata. Asa di pa rin pwede. Ayun, pwede, parkingan. So medyo malayo sa Lion's Head. So ayan, oh. Oh. Ayun ang Lion's Head, guys. Ay, may na dito ng mga tindahan, no? Kaya pala bawal na mag-park. Ayun, Lion's Head. Let's go. Kami naman. Alright, tayo naman. So ito yung possible na nangyayari dito sa may Cannon Road. Kaya at nagsara to dahil nga may ginagawang way o may ginagawang daanan. So ito yun. Ayan, oh, sobrang laki, oh. Kaya isa lang ang pwedeng dumaan. Lalaking poste, oh. Ano kaya gagawin dito? Gagawin tunnel to. Kabilaan eh. Hanggang dito lang. Sa kabila naman pwede ulit. So yung updated dito sa Cannon Road, pwede na po tayong dumaan. Pero meron lamang po tayong ilang meters na one way. Palitan lang. Napakaganda ng panahon ngayon. Walang araw, wala rin ulan. Ito yung isa sa mga pinakadelikadong lugar, daanan dito sa Baguio. Dahil ang tatarik ng bundok dito. Once na nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng tipak ng mga bato, eh possible matatamaan yung dinadaanan ng mga motor o ng mga vehicle. So magkakos yun ng accident. Kaya ingat na ingat tayo rito sa may Cannon Road. Pag yan po ay nagkaroon ng landslide, eh kahit dito damay tayo sa kabila. Dahil napakataas niyan, napakatarik. Pero napakaganda ng tanawin dito, guys. Alright guys, nakababa na kami ng Baguio. So andito na kami sa welcome arc ng Benguet Province. So medyo ang layo na ng narating namin. Kakain muna kami ngayon, tapos after nun papalipad lang ako ng drone saglit.
agos na oh. Sarap na ito, tsaka to oh.